Ngayong araw nga pala ay aalis ako. Nagpaalam nga pala ako sa mga bisor ko na 2 days ako mag-day off at buti na lang pinayagan nila ako. Ang ganda ng panahon ngayon, mainit at masarap gumala. Pero bago yan, intro na muna. Hi, ako nga pala si Fred. Isa akong OFW dito sa may bansang Poland. At tara, samahan niyo ako. Dumiretso na nga pala ako sa may bus stop. Ang kaso nga lang, hindi ko naabutan yung 12 PM. Kaya ang susunod na biyahe ay alas 2 pa. Dahil medyo matagal pa dating ng bus, nag-ice cream na muna ako. Pagbalik ko sa may bus stop, meron na ako nakasama dito. Kababayan din natin siya at kadarating lang dito sa may aming company. Nagkatrabaho pala siya dati sa may Saudi. Pero naisipan niya mag-cross country dito sa may Poland. Natutuwa lang ako mga karepa dahil napapanood doon yung mga vlog ko. Maraming salamat kuya. Siya nga pala si Kuya Eli. Habang nagbibiyahe kami, nagkikwentuhan kami tungkol sa mga karanasan namin at masaya daw siya na nandito siya sa may Europe dahil maganda rin daw pala dito. Nauna na nga pala siyang bumaba sa akin dahil galeriya lang siya at ako naman ay dediretso sa may bus station sa may Zuri sa may sentrum. Ito ang unang babaan natin at pupuntahan at ang pangalawa naman ay papunta ng Ribnik. Nakita ko rin pala dito yung katrabaho ko dati na si Kuya Arthur. Ituturo niya sana sa akin yung bus na sasakyan ko kaso nga lang mamadali sila at dumating na yung bus na sasakyan nila kaya naiwan na nila ako. Pero okay lang, thank you Kuya Arthur. Nilakasan ko yung loob ko at ang tanong ulit ako sa iba kaya maraming salamat sa iyo ate at tinulungan mo ako. Naghintay na nga pala ako ng bus na sasakyan ko. Tapos may dumating na isang bus at nilapitan ulit ako ni ate. At ang sabi niya, baka ito daw yung pwede kong sakyan papunta ng Ribnik. Maraming salamat. Kaso nga lang hindi ko na natanong yung pangalan niya. Nahihiya rin kasi ako at nagmamadali. Habang nakasakay na ako at nagbibiyahe, nag-Google Map na nga pala ako. Para syempre, iwas ligaw na rin. Medyo mas makakamura ka nga pala kapag nag-bus ka lang. Tulad nito, 5 zloty lang yung binayaran ko sa may bus. May umakyat nga pala dito na konduktor at chinecheck sa amin kung nagbayad na ba kami ng ticket. At kapag wala kang naipakita, magbabayad ka ulit. Tulad kanina, yung dalawa sa unahan hindi nagbayad kaya ayun siningil sila ulit. Kala nyo makakataos kayo ha, huli kayo. Mga pasaway nga naman. Mga 35 minutes nga pala ang biyahe papunta ng Ribnik. At sa wakas ngayon nakarating na rin ako. Nadaanan nga pala namin yung Basilica. Kaya kahit hindi pa yung pinakababaan ng bus station, bumaba na rin ako dahil lalakarin ko at babalik ako doon. Alam nyo ba, habang nagbablog ako dito, may mga tumitingin sa akin at gusto nilang sumama sa mga vlog. Sa paglalakad ko, may nakita ko dito naglilinis ng mga daan. O diba, ganito kaganda dito sa may Europe. Napakalinis nila sa may lugar. Kaya masasabi ko, sobrang ganda dito. Tignan nyo naman kasi, napakalinis, walang alikabok. Pinapanatili talaga nila ang kalinisan dito. Kaya mapapasabi ka na sana all. Dahil medyo maaga pa, naglibot na muna ako sa lugar nila dito sa may Ribnik. At binalikan ko yung Basilica, yung nilagpasan natin kanina. Grabe no, ang ganda talaga ng mga gusali dito. Ang ganda ng pagkakagawa. Bali 3 PM pa lang, kaya may oras pa ako. Dahil 4 PM ang bukas ng studio. Oo nga pala, pasensya na. Hindi ko pa pala nasasabi kung bakit nga pala ako gumala. Yung pupuntahan nga pala natin ay dance studio. At makikipag-dance class tayo dun mga karepa. Matagal na rin kasi hindi ako nakakasayaw. At dahil uso dito yung mga dance studio, makikisali na rin ako sa kanila. Gusto ko rin kasing maranasan yon para kahit pa paano ay nakakapaglibang. Ako kasi yung taong gusto kong subukan ng lahat dahil gustong gusto kong mag-explore. Sa wakas ngayon nakarating na rin ako sa pupuntahan ko. Ang kaso nga lang, sarado pa sila dahil alas 3 pa lang. Maaga kasi ako nakarating dito. Kaya naisipan ko muna kumain sa may Vietnam restaurant. Nag-order na nga pala ako. Tapos chinat ko na rin yung kausap ko na nandito na ako. Mga ilang oras lang, dumating na rin yung aking order. Grabe, tignan nyo, hindi ko akalain na ito pala karami to. Sobrang mura lang, 25 zloty lang, pero napakarami. Halos hindi ko na nga maubos to. Tara mga karepa, kain tayo. Pagkatapos ko kumain, nagpahinga na ako saglit tapos lumabas na rin. At dumiretso na rin ako sa Masterworks Dance Studio. Pasado alas 4 na at sigurado nandito na rin sila. Pagsilip ko sa may pintuan, nandito na nga yung kausap ko. Nung una, hindi niya ako makita-kita at ayun, napansin na rin niya ako. Kaya pinapapasok na niya ako at bilisan ko daw. Excited siya makilala ako. Yeah. Oh no. I'm so, hi. Rosalia, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Frederick. Please Hello. don't drink. Medyo mahihain din pala si Miss Rosalia. Ito nga pala ang studio nila. Napakalaki rin at napakaganda. First time ko lang makasayaw dito. Kaya sobrang saya ko at sobrang excited na. Bali ngayong araw nga pala, 3 class nga pala ang tuturuan niya. At ang unang dance class ay mga kids. Tapos mamayang alas 6 naman, iba na naman. At mamayang alas 7, iba na naman. Grabe no? Sobrang sipag niya magturo. Naalala ko tuloy yung dati, nakapanahunan na nagtuturo pa ako. Nagtuturo rin ako ng mga sayaw sa mga estudyante. At iba't ibang mga klaseng sayaw ang mga tinuturo ko. Merong cheer dance, may hip hop, may ethnic, at iba pa. Kaya habang nanonood ako dito, nakita ko yung sarili ko dati. At alam nyo ba, napakalaking tulong sa akin ang pagsasayaw. Kaya maraming salamat sa mga nagpaturo sa akin dati. Dahil sa pagtuturo ko ng sayaw, meron akong extra income. Nakakapagbigay ako sa magulang ko. At kapag may kailangan akong bilhin or gastusan, hindi ako nahihirapan. Habang pinapanood ko yung mga bata, namangha ako. Ang galing ng sumayaw at napaka-energetic pa. Bihira ako makakita ng ganito at napakagaling din kasi ng choreographer. Pagkatapos ng mga kids, sunod naman na class yung mga young age. Tamang nood lang ako dito sa may gilid habang wala pa yung pinaka-dance class. At doon ako sasali mamaya. Nag-i-enjoy
na-enjoy naman ako sa panonood dahil nagagalingan ako sa kanila at napakaganda ng music na pinili nila at ginamit. Solid, yung step nila dito, pang dance contest na. Kaya tignan nyo naman, napatayo tuloy ako. Sobra-sobra talaga ako namangha, ang galing nila. Ang ganda ng mga step at ang lalakas. Nakitaan ko sila ng potential at balang araw magiging mas malakas pa sila. Natapos na nga pala ang second class kaya third class na. At dito, nagsimula na rin ako sumali. Nagsimula na kami sa may groovy at exercise. Sobrang solid ng mga galawan nila dito. Nahihiya tuloy ako. Pinakilala na nga pala ako ni Ma'am Rosalia sa kanila. At thank you nga pala sa pag-welcome nila sa akin lahat. Meron na nga pala silang first stanza at second stanza. At sa may third stanza nga pala ako nilagay. Pinaliwanag din sa akin na medyo daw mabilis yung step na ituturo sa akin. At sabi ko naman, okay lang po. Sinabi ko rin na gagawin ko yung best ko para makasabay. Sa pagka-practice namin, nabigla silang lahat sa akin. Hindi kasi nila akalain na mabilis ako makapag-pick up at mabilis din ako makasabay sa kanila. Nabigla sila, na memorize ko kagad yung sayaw. Akala nila nung una na hindi ako marunong sumayaw. Hindi ko kasi sinabi na choreographer ako at dancer din. Kaya laking gulat nila nung nakita nila akong sumayaw. Pagkatapos ng practice, hinati kami sa 3 grupo. At para makita kung sino pinakamagaling na grupo, nasa gilid nga ako at tamang hype lang. Sa may part na to, nahiya ako. Tinawag na yung grupo namin. Kami naman ang next na sasayaw at magpapakitang gilas. Pero nahiya ako bigla dahil nilagay ako ni Miss Rosalia sa may gitna. First time pa lang naman ako pero nilagay niya ako sa gitna. Syempre, hindi ko binigo yung tiwala niya sa akin at ginalingan ko talaga. Medyo stuck na tayo ng 3 years sa pagsayaw. Pero kahit papano, wala pa rin kupas kahit konti. Pero hindi ko masyado mabuo yung step dahil medyo nag-aalangan pa ako at matagal na rin kasi tayo hindi nakasayaw. Kaya sumali ako sa dance class para mabuo ko ulit. Natapos na nga ang third class namin. Lumabas na nga kami tapos nakasama ko dito si Miss Paulina. Kaibigan pala siya ni Miss Rosalia. Natuwa sila sa akin at nagustuhan niya yung pagsayaw ko. Kaya eto, close na kami. Nakakatuwa silang dalawa, ang kulit. Bumili nga pala ako sa kanila ng jacket para kahit papano may remembrance tayo. O ayan, may jacket na ako ng Masterworks. Black nga pala yung pinili ko dahil yun ang favorite color ko. At pagkatapos nun, may seryosong usapan naman kami. Sabi nila sa akin kung gusto ko daw sumali at pwede ba daw sumali sa grupo nila. Nagsushow daw kasi sila at gumagawa ng mga video sa mga social media. At gaganapin daw yung show nila sa May June. Maraming tao daw mga manunood doon. Pero pinaliwanag ko na meron akong trabaho araw-araw. Nakakapag-request lang ako ng day off ko at minsan hindi ako napagbibigyan. Kaya hindi ako nangangako makakasali ako sa grupo nila. Nangihinayang nga sila at sabi nila hindi daw sila papayag. At natuwa ako sa sinabi ni Miss Rosalia. Ang lahat daw ng estudyante niya ay nagustuhan ako. Kaya gusto daw nila akong kunin at sumali sa grupo nila. Nakitaan daw nila kasi ako ng potensyal. Thank you guys. I love you all. At dito, tamang kulitan lang. Hindi daw nila ako ifa-follow hanggat hindi daw ako sumasali sa grupo nila. Meron silang kondisyon. Kapag sumali daw ako, ifa-follow daw nila ako sa Facebook. Ang cute nila, ang kukulit. Talagang natutuwa ako dahil napaka-friendly nila. Parehas nga pala kami hindi marunong mag-English. Pero kahit papaano, nagkakaintindihan kami. Nagpaalam na nga pala ako dito at nagpasalamat sa kanila dahil kailangan kong habulin yung bus. 16 minutes na lang kasi maglalakad pa ako papunta ng bus station. Sa pagmamandali ko, hindi na ako nag-jacket. Tiniis ko na lang yung lamig. Sabi ko nga pala sa kanila, i-chat ko na lang sila kung ano ba ang decision ko. Kung makakasali ba ako sa grupo nila. Gusto ko naman sana, kaso nga lang sobrang busy talaga natin. Habang naghihintay ako ng bus, nandito rin pala yung ka-dance class ko kanina, nakasabay ko. Parehas din pala kami ng sasakyan na bus. At yung lugar din niya ay malapit din sa amin. Kaya ayun, may kasabay tayo. Yeah. Zoe, I'm going to Shosek, then she's going to Zoe. That was really good. Oh my I god. was shocked. Thank you. Katulad ko nga pala, hindi siya marunong mag-English masyado. Pero sabi ko, okay lang yan, parehas tayo. Kaya ayun, nagtatawanan na lang kami. At mas okay yun na nag-uusap tayo para kahit pa nakapag-practice ng English. Pero sa totoo lang, kahit basic English lang, magkakaintindihan naman. Dahil dito sa may abroad, hindi lahat marunong mag-English. O ayan mga repa, hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat sa panonood.